Actually, real talk to, masakit to pero kailangang marinig, no? Meron kasing nagtanong sa akin, maayos at magalang naman yung pagtatanong, sasagutin po natin ng maayos. Ano ba talaga ang difference ng pro-Duterte at pro-Philippines? Nandyan. So, eto po yung sagot ko. Wala po itong filter ha, so sana huwag kayong magalit. Ang pro-Duterte, in its toxic form, ay hindi na nakikinig. Ang pro-Philippines, marunong mag-isip. So that's the difference. Magkaiba po yan ha. So magkaiba. And ang pro-Duterte mindset po kasi, meron siyang pattern. So hindi ka na nakikinig sa kabilang side, hindi ka na rin nagbe-verify. So that's part of their pattern. Hindi mo na rin tinatanong kung totoo ba yung nalaman mo o narinig mo o napanood mo. Ang tanong mo na lang, paano ko ide-defend to? Or pabor ba ito sa idolo ko? Kapag favorable, share ka kaagad. Kapag hindi, sasabihin mo kaagad fake news. 'Di ba? So, it's that simple. You don't follow truth anymore. You follow a personality. So, yan po talaga yung nangyayari. Aminin po natin. At mas lumalala pa ngayon. Kasi, kung sino yung kinakamuhian ng idolo mo o ng mga Duterte, automatic kaaway mo na rin, 'di ba? Walang verification kung totoo ba o tama ba yung sinasabi nila. Basta hate mo na rin. Kung sino ang kakampi nila, kahit may issue, kahit questionable pa, kahit may kaso pa, ipagtatanggol mo pa rin hanggang sa dulo. Kahit si Kibuloy pa yan, o kahit pa yan yung mga drug lords na kasama ni na FPRRD before, sina Michael Yang, sina Peter Lim, wala kang pakialam because you don't care about those things, di ba? Ang importante, kakampi sila ng mga Duterte, so hindi na nagmamatter sa'yo kung ano sila o sino sila, basta kakampi ka pa rin at ipagtatanggol mo hanggang dulo. So kahit mali, ipapaliwanag mo, kahit bastos na, papalakpakan mo pa rin. So kahit below the law, justify mo pa rin. 'Di ba? So alam po natin ito. So ang tanong ko po, let me ask you straight, nasaan na yung moral compass mo? Nasaan na? 'Di ba? Tapos eto ha, may point pa na hindi na to politika. Kapag kaya mong i-twist yung facts, i-bend mo yung batas, at gamitan pati yung Bible verses. Marami pong gumagamit nito ngayon ng mga panatiko ng mga Duterte para lang ipagtanggol yung idolo mo at ang mga ginawa nila. You are using Bible verses and you are using God. So, ang tawag po doon ay hindi na supporter. Panatiko ka na talaga. That's legit na fanaticism. At oo, masakit yun pakinggan, totoo. Pero yun na po talaga yun eh. At eto pa, may mga pagkakataon na kahit mali, kahit bastos, kahit below dignity, pinapalakpakan pa ninyo. Naalala po ba ninyo nung minura ni FPRRD si God? And when he mocked God, that should be your turning point. Kung Katoliko ka, that should be your turning point. So para na rin natin ginawang halimbawa, I don't know if you will consider this as exaggeration, but that's how I see it. Kung nag-away si God at si Duterte, parang mas pinili mo pa na pumanig kay Duterte until now. 'Di ba? Well, that's how I see it. Because you have heard him mock God. And apart from that, yung mga kabastusan na narinig natin, aminin po ninyo, when you first heard it, medyo awkward, diba? Nung kwento niya, yung tungkol dun sa katulong nila, na binastos niya, yung finger niya, yung katulong, that is normalizing what is not really normal. And letting people know that it is something that can be accepted by the society and that can be morally accepted, which is not right, diba? Ano po yung naging reaction ninyo nung narinig nyo yun? Natuwa ba kayo? But some people, they even clap. Pinalakpakan pa. At syempre, parang wala lang at still, puri pa rin. Tama po ba yun? So, tanungin ko ulit, ano ng klaseng pag-iidolo yung ginagawa natin? Is that a good example of a leader? Diba? Baka sabihin nyo na naman, masyado kayong nagpapakalinis. Hindi po. Yun pong pagiging normal ng isang bagay na hindi naman normal, yun na yung hindi natin dapat na tinotolerate. So, mali po yun. 'Di ba? So, tanungin niyo po yung sarili ninyo kung kayo ay pro-Duterte. Kung kaya mo bang palakpakan yung mali.
dahil ginagawa ninyo. Basta galing sa idolo mo, kahit ano pa yan, kahit ano pa, kaya mo pa rin ipagtanggol. Well, ginagawa nga ninyo kasi you're even using Bible verses, 'di ba? To defend him. So now let's talk about pro-Philippines. Yun pong pro-PH, yung loyalty nun, hindi sa tao. Loyal siya sa bansa at syempre sa katotohanan. So kahit sino pa yung presidente, kung may programang makakatulong, kailangan natin yung suportahan. Kung may mali, kailangan nating punahin. Pero syempre dapat merong basihan. Hindi pwede na nanggaling lang sa kampo ng mga may ayaw dun sa mga leader na nakaupo. 'Di ba? Dapat mapatunayan natin kung totoo ba yung mga alegasyon na yan. Ganun po yun. Siyempre, we are supporting the stability of this country. Kaya po yung mga pro-Duterte, kapag meron kang pinost o meron kang sinabi na pinuri mo yung current administration, ano yung sagot nila? Dahil kaaway ng idolo nila si PBBM, 'di ba? Ang una nilang sagot, ay loyalista ka, ay PBBM ka, magkano yung ibinayad sa iyo ni PBBM? Meron ka bang maleta? Adi ka ba? Bangag ka ba? You know, napakababaw nung argumento. Because kung tutuusin, kung mahal mo yung Pilipinas, uunahin mo na proteksyonan yung kalagayan ng Pilipinas para din sa ating mga Pilipino. At tandaan po natin, pag dinurog mo yung leader ng isang bansa at nalugmok siya, hindi lang siya yung nalulugmok, yung buong bansa at lahat ng mga Pilipino. Lahat po tayo apektado. So, patriotism is not really an act of selfishness. Kung selfish ka, syempre, para sa'yo, pag nadurog yung leader, wala kang pakialam, durog na siya eh. Ang importante, yung goal mo, na-achieve mo. 'Di ba? Yung nasira mo, yung leader na sa tingin mo ay talagang kaaway mo at hindi sang-ayon sa mga gusto mo. That's really bad. It's not being pro-PH, so that's the difference. So yung pro-PH, hindi siya uto-uto. Hindi rin siya basta share ng share. Hindi siya sumasabay sa galit. Hindi siya basta nagpapagamit. Gumagamit siya ng utak. So, ang pro-PH po, marunong rumispeto sa posisyon. Hindi dahil sa gusto niya yung leader, pero nirerespeto niya syempre yung posisyon wherein nandyan at yung leader at kapasidad na ibinigay natin sa kanila, yung kapangyarihan na ibinigay natin. 'Di ba? Hindi dahil sinasamba natin yung mismong leader, kundi dahil naiintindihan ng isang pro-PH na, again, yung pagbagsak ng tiwala sa gobyerno, sa bansa, ang tinatamaan nun mismo tayo. Yun mismong ekonomiya natin tinatamaan. Hindi lang naman yung politiko eh. Lahat tayo affected. Kaya nga ang ironic. Kasi kapag pro-PH ka, very simple, no? Lagi kang lalaitin, kukutsain, lahat na lang maririnig mo. Magmula sa kampo ng pro-Dutertes. Lahat na lang ng hindi maganda. And syempre, kung disente kang tao, masasaktan ka. Kung disente kang tao, it is something na pwedeng makatraumatize sa'yo. 'Di ba? And you will stop the crusade. You will stop standing up for truth or speaking the truth because you do not want to be affected by that. Pero alam nyo ba yung totoo? Yung mga pro-Duterte talaga, hindi loyal basta dun sa stability ng Pilipinas. Talagang the loyalty is with the Duterte. So that's the difference. So ang pinaka-diferensya talaga, ang pro-Duterte mindset, kaya nilang ipaglaban ang tao kahit mali pa yan. Ang pro-Philippines mindset, kaya mong ipaglaban yung tama kahit sino pa yung tamaan. Okay? So, sana po, bago tayo mag-ingay, bago po tayo mag-insulto, bago po tayo mag-label ng kung ano-ano, na kesyo loyalista, mga bangag at adi kayo o bayaran kayo, asan ang maleta nyo, well, that's their way. Tanungin nyo muna ang sarili ninyo, naniniwala ka ba talaga dahil totoo o dahil gusto mong maging totoo? 'Di ba? Dahil naghahanap na lang kayo ng excuse sa kabobohong ginagawa ninyo. 'Di ba? Kasi kung ang basihan na lang ninyo
ay kung sino ang kakampi ng idol mo, yun din ang kakampihan mo. Kung sino ang kaaway, kaaway mo na rin. Hindi ka na naghahanap ng katotohanan. Naghahanap ka na lang ng kakampi ninyo. So, ganun lang yon. At sa dulo ng lahat, in the end of it all, hindi pangalan yung dapat na manalo. Hindi apelyido, hindi kampo, kundi yung Pilipinas. Pilipinas dapat yung laging nananalo. Yan lang dapat. Una po sa lahat mga kababayan, ang pagkakaalam ko po yung may-ari po ng video, ito po, yung may bilog po dyan sa screenshot na yan. Hindi ko po alam kung sino po yung original na may-ari niyan, no? Kasi nakita ko lang po yan ni-re-upload, no? Pero siguro ito pong may bilog na ito yung pangalan ng platform niya, no? So sinabi na po ni ma'am lahat po ng characteristics ng mga DDS at ako po yung nag-a-agree doon. Para po sa akin, kung ako po ang tatanungin nyo, kapag DDS ka, mas mamatamisin mong maging pro-China kaysa maging pro-Philippines. Kapag DDS ka, mas kakampihan mo si Duterte kaysa sa Diyos. Kapag binastos ng Duterte ang Diyos, papalakpakan mo pa, i-justify mo pa yung ginawa ni Duterte. Kapag DDS ka, kahit binastos ni Duterte ang victim, i-justify mo pa yung ginawa ni Duterte. Siguro nga, kahit nanay mo pa ang bastusin or sakta ni Duterte, mas si Duterte pa ang kakampihan mo kung DDS ka. Yun na po yung kanilang naging ugali, mga kababayan. Sobrang panatiko na para bang, alam mo yun, sabi ng iba parang kulto na eh. No? Kapag DDS ka, kahit sindikato yan, basta kaalyado ng kanilang idol, kakampihan nila, i-justify nila, at wala silang makikitang masama basta Duterte yan or dikit sa Duterte. Ganun na po ang nangyari sa mga DDS, mga kababayan. Malala na. Para nga po sa akin, hopeless case na sila eh. So, lahat po ng sinabi ni ma'am dito ay agree at totoo naman po yun. May mga patunay at nangyayari po. Kahit nga po, andyan na yung ebidensya. Obvious na obvious. At umaamin na. Mismo si Duterte, umamin siya na ang kasalanan niya ay EJK. Pinalakpakan pa din, kinampihan pa din, ginastify pa din. Umamin si Duterte na nagnakaw daw siya, ubos na, kinampihan pa din, hinangaan pa din. Umamin si Duterte, nag-Mary Jane siya, kinampihan pa din, sinuportahan pa din. Umamin si Duterte na nag-imbento siya ng bank account ni Trillanes, kinampihan pa din, sinuportahan pa din. Ganun na po sila. Bulag na po, mga kababayan. So wala na po tayong magagawa. Ang magagawa lang po natin ay siguraduhin na yung mga neutral, undecided, at saka yung mga alam mong pwede mo pang pagpaliwanagan ay kausapin natin nang sa ganon makasama natin sila na bumoto ng tama sa 2028. Pero yung mga hardcore, mga solid, mga diehard na DDS, wala na po tayong magagawa dyan. Sana lang siguro magkaroon ng milagro, baka milagro makakatulong sa atin na maluwanagan sila, no? Siguro milagro at panalangin. So yun lang, mga kababayan. Salamat po sa panonood.